Kasalanan ba ang uminom ng alak? Biblikal nga ba ito, yung pag-inom ng alak sa mga Kristiyano? At ano ang sinasabi ng Biblia patungkol sa pag-inom ng alak? Siguro confused ka din kung bakit mo napanood ang video na ito. Na kung pwede nga bang uminom ng alak kahit Christian na. Maraming pagtalo-talo dito kasi nahahati ang opinyon o ang paniniwala ng mga Kristiyano dito. Merong mga conservative na hindi talaga umiinom ng alak at meron din namang umiinom ng alak kahit Kristiyano na. At ano ang sinasabi ng Biblia patungkol dito? Ano yung katotohanan at ano yung kapupulutan natin ng aral sa video ito. Alam niyo po mga kapatid, ang pag-inom ng alak ay isa sa pinakamaselan na topic o pagsagot sa mga tanong ng mga Kristiyano o ng mga tao. Na pwede nga ba tayo uminom ng alak kahit tayo ay Kristiyano na o kahit tayo ay nananampalataya na sa Panginoon? Nakalagay nga ba sa Bible ang pag-inom ng alak? Sagutin ko na po kayo ng diretso, straight to the point. May mababasa tayong alak at wine sa Bible at umiinom ang mga unang mananampalataya ng alak. Pero iba po ito sa alak na meron sa panahon natin ngayon. Alam niyo mga kapatid, sa panahon ng Biblia, purong katas ng ubas ang iniinom lang. Walang halong alkohol, pero nakakalasing na. Pero sa mga ancient wine, sa panahon po nila Isaiah, marami na pong gumagawa ng alak at meron ng 2.75% alcoholic content ang kanilang mga ginagawa. So kung doon sa purong katas ng ubas, mga katas ng mga prutas ay nakakalasing na kapag iniinom, how much more kung lalagyan pa nila ng alcohol. Sabi ng Isaiah, nakakaawa kayo, kayong malalakas uminom ng alak at bihasa sa pagtitimpla nito. Kaya nga pag nalalasing ang tao, nagdudulot ng kaguluhan, ng kasalanan. Kaya pinagbawal ng Bible na maglasing. Ito yung sabi ng Proverbs chapter 20 verse 1, ang sobrang pag-inom ng alak ay nagbubunga ng panunuya at kaguluhan. Kaya ang taong naglalasing ay salat sa karunungan. Proverbs 23 verse 20, huwag kang gumaya sa mga lasenggo at matatakaw sa pagkain dahil ang gaya nila ay hahantong sa kahirapan. Tulog lang sila ng tulog, kaya sa bandang huli ay magdadamit na lang sila ng basahan. Ang ibig sabihin nito mga kapatid, hindi nagiging magandang epekto kapag tayo ay nakakainom ng alak at lalo na kapag ikaw ay nalalasing. Kaya ito ay pinagbabawal ng Biblia. Ito ay katwiran ng iba kung bakit maraming umiinom ng mga Kristiyano kasi si Jesus daw ay umiinom that time. At hindi lang siya basta uminom, siya po ay gumawa ng alak para marami ang makainom. Ito yung first miracle ni Jesus sa panahon ni Mary, ng kanyang nanay. May kinasal na kaibigan, humingi ng request si Mary kahit hindi pa napapanahon na siya ay maghimala. Hindi pwedeng ipagkumpara yung alak noon, panahon ng Biblia, at sa panahon natin ngayon. Kasi kung nung unang panahon, merong 2.75% alcoholic content, meron na ang iniinom ng mga tao doon. Sa panahon natin ngayon, matatawag na alak kapag nasa 3.2 alcoholic content na. At yung ginawa ni Jesus Christ sa first miracle niya ay hindi alak na katulad ng iniinom ng mga tao ngayon. Ito yung alak na hindi nakakalasing. Special po yon, made by Jesus Christ. At hindi umiinom si Jesus Christ that time. Kasi si Jesus ay Nazareno. Isa sa requirements ng Nazareno, matatawag kang Nazareno kapag hindi ka nagpapaputol ng buhok simula nung ikaw isinilang at hindi ka nakahipo ng alak o nakainom ng alak. Judges chapter 13 verse 14, hindi siya kakain ng anumang mula sa ubas. Hindi rin siya iinom ng katas ng ubas o anumang uri ng inuming nakakalasing o kakain ng anumang pagkain na itinuturing na marumi. Kailangan sundin niya ang lahat ng sinasabi ko sa kanya. Yan yung panahon ni Samson. Kasi si Samson, Nazareno. At si Jesus Christ, Nazareno rin. Pareho po ng requirement. Bawal putol ng buhok at hindi rin pwedeng makahipo kahit ng alak o makainom. Sa panahon ng Israel, isa sa pangunahing inumin ay alak. Kasi nga, marumi ang tubig that time. Contaminated ng marumi. Kaya ito yung pangunahing inumin nila. Yung alak, yung katas ng ubas. Na kahit si Timoteo, nagkaroon ng sakit sa sikmura kasi nga, marumi yung tubig. Kaya inutos ni Pablo na siya ay uminom ng alak para mahil. Ginagawa rin kasi itong gamot. 1 Timothy chapter 5 verse 23, dahil sa madalas sa pananakit ng sikmura mo, uminom ka ng kaunting alak. Isa rin sa katwiran ng mga mananampalataya na umiinom ng alak kasi nga nabanggit na kaunting alak ay pwedeng uminom. Pwede nga ba talaga yung moderation drinking ng wine? Masasabi ko sa inyo mga kapatid, sa tikim ng alak at sa paulit-ulit na ginagawa, magiging addiction po yan. Isa sa pinakamahirap na matanggal na addiction sa isang tao ay ang pag-inom ng alak. Kasi alam natin, once na matikman mo ang alak, ulit-ulitin mo ito, magiging habit mo ito, magiging ugali at magiging buhay mo na ito. At malululong ka sa addiction ng pag-inom
ng alak. Hindi magiging maganda ang epekto nito sa ating katawan. Nakakasira ito ng ating atay. Pero bakit marami po ang nakukonfuse at nagtatanong kasi marami silang kilala na Christian o pastor na umiinom ng alak. Alam niyo po, misunderstanding ito sa mga binabasa nating Bible. Hindi pwedeng maging cherry picking ang pagkuha o pag-aaral po ng salita ng Diyos na kung merong nakabasa po na pwedeng uminom ng alak, tingnan natin yung buong konteksto at buong istorya. Bakit po nangyari iyon? Misunderstanding and lack of knowledge po ito. Kaya maraming gumagawa at umiinom na Christian kasi nakita nila kahit pastor o mga Kristiyano na umiinom dahil dun sa mga verses po at mga cross-reference nito. So hindi pwedeng maging lisensya ito para magkasala tayo. Kailangan po natin ng talino dito kasi yung patotoo natin yung iniingatan natin. Lalo na kung kilala ka, may influence ka sa social media, sa inyong community, kapag nalaman na umiinom ka kahit Kristiyano ka, marami po ang gagaya. Kasi ganun talaga, marami po ang madideceive sa mga huling kapanahunan. Ang iingatan natin dito ay testimony natin. Sino na lang ang magiging asin at liwanag sa mundong ito kung lahat tayo gumagawa ng maruruming bagay? Pakinggan natin mabuti ito. Kung yung purong ubas ay nakakalasing na sa panahon ng Bible, lalo na sa panahon natin ng ngayon, kahit sinasabing red wine, blueberry wine, grape wine, meron ng alcoholic content at 13%, mas mataas kaysa 2.75 nung ancient time. Kaya marami pa rin umiinom ng alak kahit Kristiyano na. Kasi gina-justify po nila ito. Dati silang lulong dito, gaya ng sinabi ko sa inyo, isa ito sa pinakamahirap alisin na addiction ng tao, ang pag-inom ng alak. Pumipili sila ng mga simbahan, mga doktrina na pwedeng uminom kasi nga hilig nila ito. At ano ang gusto nilang sabihin? Bakit sila umiinom? Nandun pa rin sila sa pagkakagapos ng kasalanan, ng kaaway. Ibig ko sabihin, bakit ba umiinom ang tao? Gustong makalimot ng problema, gustong makaranas ng edification. Pero alam natin, pagkatapos ng pagkalasing, may epekto pa ito, may hangover. Minsan hindi mo pa alam yung nangyari nung ikaw ay nalasing. Diba wrong motive pa rin po ito? Bakit ba natin gusto pang uminom? Kahit konti lang na alam natin na magiging hook ito para magkasala, para malasing. Ito yung sabi ng Bible, na kaysa piliin natin ang uminom ng alak at magpakalasing, tayo ay magpakapuspos sa Espiritu Santo. Ano yun? Panahanan tayo ng Espiritu ng Diyos. Magkaroon ng kaayusan, kabutihan, kaaya-aya sa paningin ng Diyos at paningin ng tao. Dahil sa buhay mo, maraming maaakay na tao. At sa buhay mo rin, tandaan mo, anumang maling kilos natin ay pwedeng ikapahamak ng iba. Kaya tatandaan po natin, pinagbabawal na ng Bible ang malasing. Kailangan iwasan na po ang moderation drinking. Kaya, be filled with the Holy Spirit. Ephesians chapter 5 verse 18, don't be drunk with wine because that will ruin your life. Instead, be filled with the Holy Spirit. Alam ko maraming masasaktan na Kristiyano na nanonood dito. Maraming ma-offend. Pero hindi ko nais na saktan yung puso ninyo. Kundi nais ko na maunawaan nating lubos kung ano ba yung kalooban ng Panginoon. Piliin natin yung kaaya-aya, mabuti, sa harapan ng Panginoon. Dahil ito yung nais niya. Bigyan tayo ng kapayapaan. Sabi ni Philippians chapter 4 verse 8 hanggang 9, mga kapatid, lagi niyong isaisip ang mga bagay na mabuti, kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, maganda, at kanais-nais. Ipamuhay nyo ang lahat na tutunan nyo at tinanggap mula sa akin, sa salita at sa gawa, at sa inyo ang Diyos na nagbigay ng kapayapaan. Nais po ng salita ng Diyos na lalo tayong lumago at mas lalo natin maunawaan ng kanyang kalooban habang tumatagal po sa paglilingkod. Yun lang ang gusto kong sabihin sa inyo kapatid. Hanggang sa susunod na pagkikita natin. Salamat kung nakarating ka sa huling part ng video ito. Kung may tanong ka, let me know in the comment section. Napapanood nyo po ito sa Facebook page. Like nyo po at follow po kayo. Doon naman po sa YouTube channel. Subscribe po kayo at hit nyo po yung notification bell para updated kayo sa mga i-release natin na video. Hanggang sa susunod pagkikita. God bless.